matapos ang ginawang pag-violate ng Russian drones sa airspace ng Poland ay tila hindi pa ito nakontento matapos itong magpalipad ng 3 MiG fighter jets sa mismong capital ng Estonia na isa ding miyembro ng NATO. Agad namang nagpadala ang NATO ng Italian F-35 stealth fighters para i-intercept ang nasabing Russian jets. Dahil dito, nag-request ang Estonia ng NATO Article 4 consultations na indikasyon ng tumitinding tensyon sa Eastern Europe. Hanggang saan nga ba aabot ang ganitong mapangahas na hakbang ng Russia at paano ito tutugunan ng Allied? Pero bago ko simulan, ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. 3 Russian fighter jets ang lumabag sa NATO airspace at lumipad ng 5 nautical miles lang ang layo mula sa capital ng Estonia. Hindi ito ordinaryong eroplano kundi mga MiG-31 interceptors na kayang magdala ng hypersonic missiles. Umikot ang mga jets sa Estonian airspace ng 12 minuto nang walang flight plan, transponder o radio contact. Agad nagpadala ang NATO ng Italian F-35 stealth fighters mula sa Amari Air Base sa Estonia para i-intercept sila. Sabi ng Estonian Prime Minister na si Kristian Makal, totally unacceptable daw ito at agad siyang humiling ng NATO Article 4 consultations. Matatandaan na nauna nang humiling ang Poland sa NATO na i-invoke ang Article 4 dahil sa mga Russian drones na nakalusot sa Polish airspace. Ito ay malinaw na seryosong pagtaas ng tensyon sa eastern flank ng alliance. Pero hindi lang ito simpleng pagkakamali sa flight path. 4 na beses nang nilabag ng Russia ang Estonian airspace ngayong taon. Ibinunyag ng Foreign Minister na si Margus Chakner ang pattern. Sabi niya, ang pagpasok ngayong araw ng 3 fighter aircraft sa ating airspace ay sobrang lantad at walang takot. Mahalaga ang timing. Nag-launch kasi ang NATO ng Operation Eastern Sentry 7 araw lang ang nakalipas noong 12 ng Setyembre. Itong defensive operation ay ginawa matapos lumabag ang Russian drones sa Polish airspace, dahilan kung bakit nag-request ang Poland ng Article 4 consultations. Pinalakas ng Eastern Sentry ang buong eastern border ng NATO sa pamamagitan ng dagdag na air patrols, naval forces at ground capabilities. Tugon ito ng alliance sa tinatawag nilang tumitinding Russian gray zone aggression. Hindi nagpakita ng pag-aalinlangan si NATO Secretary General Mark Rutte. Sabi niya, ang kawalan ng pakialam ng Russia sa paglabag sa NATO airspace ay mas tumitindi. Handa kaming ipagtanggol ang bawat pulgada ng Allied territory. Ang paglapit ng mga MiG-31 sa Tallinn ay higit pa sa simpleng airspace violation. Kaya nitong maglunsad ng Kinzhal missiles na kayang lumipad ng 10 beses ang bilis ng tunog. 9 na kilometro mula sa kapital ng Estonia. 3 eroplano na kayang magdala ng nuclear weapons ang umikot ng walang pahintulot. Pinwersa silang umatras ng Italian F-35 pero walang missile na pinakawalan. Nagpatupad na ngayon ng rules of engagement ang mga opisyal ng Estonia para sa posibilidad na banatan ang Russian jets. Kinumpirma mismo ng Prime Minister ang mga protocol na ito matapos ang paulit-ulit na paglabag sa kanilang sovereignty. Ipinapakita ng insidenteng ito ang isang mapanganib na pattern sa buong eastern territories ng NATO. Pumasok na ang Russian drones sa Polish airspace. Sinubukan na ng military aircraft ang hangganan ng Romania at ngayon direkta ng hinaharap ng Estonia ang mga provocation malapit mismo sa kanilang capital. Nang tanungin si President Donald Trump tungkol sa paglabag, ang sabi lang niya, "There could be trouble." Inugnay naman ni Zelensky ang mga aksyong ito sa mas malawak na strategy. Sabi niya, pinalalawak ng Russia ang destabilization sa iba't ibang bansa at direksyon. Ginagamit nila lahat ng paraan, mula sa panghihimasok sa political processes sa Romania at Moldova hanggang sa paglabag ng airspace sa Poland, Romania at ngayon sa Estonia na nawagan siya ng systematic response. Sabi niya, dapat maramdaman ng Russia ang mas tumitinding pressure mula sa international community lalo na sa ekonomiya. Ang sanctions ang pinakamabisang paraan. Tinawag naman ng European Commission President na si Kakalis itong isang extremely dangerous provocation. Binanggit niya na ito na ang ikatlong EU airspace violation sa mga nagdaang araw. Pero bakit nga ba susugal ang Russia sa ganitong agresibong galaw ngayon? Sabi ng mga military analysts, 3 dahilan. Una, tinitest ng Russia ang bilis ng response ng NATO at ang kanilang political unity. Pangalawa, naghahanap sila ng butas sa air defense coverage. At pangatlo, gusto ng Moscow malaman kung gaano katatag ang Western resolve sa gitna ng tensyon. Kaya kung tutuusin, hindi aksidente ang pagpasok ng MiG-31 sa Estonian airspace. Sa halip sinasadya nilang lumipad papunta sa capital, nag-maintain ng posisyon ng 12 minuto at saka lang umalis nang ma-intercept.
Tugma ito sa Russian Gray Zone Tactics na nakikita mula pa noong 2014 mga aksyon na hindi umaabot sa totoong digmaan pero dinisenyo para manubok, manakot at manghina. Ngayon, ang Operation Eastern Sentry ng NATO ay haharap sa una nitong malaking pagsubok. Nagpadami na ang alliance ng fighter patrols, nagdeploy ng dagdag na radar systems at nagpalakas ng ground forces sa 800 milyang border. Sumali rin ang Swedish Armed Forces sa tugon gamit ang JAS Gripens para i-intercept at bantayan ng Russian jets. Sa kanilang pahayag, laging handa ang Sweden para tiyakin ang kaligtasan, seguridad at integridad ng aming airspace kasama ng aming mga kaalyado. Nanatiling partikular na vulnerable ang Baltic region. May continuous air policing missions ang NATO pero wala talagang sariling fighter aircraft ang mga Baltic states. Umaasa lang sila sa rotating allied squadrons. Samantala, malaking military assets pa rin ang hawak ng Russia sa Kaliningrad, 200 kilometro lang mula sa Tallinn. Mula roon, kayang targetin ng long-range missile systems ang kahit anong eroplano sa Baltic airspace sa loob ng ilang minuto. Hindi nangyayari ang mga paglabag na ito ng hiwa-hiwalay. Bahagi ito ng tumitinding pressure sa eastern borders ng Europe. At kung ano ang susunod na mangyari, iyon ang magtatakda kung mananatili lang ba ang mga provocation na ito sa ilalim ng conflict threshold o kung ito ay lalala pa sa mas mapanganib na sitwasyon. Samantala, naglabas ng direktang warning ang UK at Sweden sa Russia. Lumabag muli kayo sa aming airspace at pasasabugin namin ang inyong mga eroplano. Hindi na ito diplomatic protest lang. Ito ay isang malinaw na pangako ng military force laban sa Russian aircraft. Dumating ito habang patuloy na tinitest ng Russian jets ang mga hangganan ng NATO. Sabi ni Swedish Defense Minister na si Paul Jansen, malinaw ang posisyon ng Sweden. Handa kaming ipagtanggol ang aming airspace gamit ang puwersa, may warning man o wala. Ibig sabihin nito, pinahintulutan na ang mga Swedish pilots na barilin ang Russian aircraft na papasok sa kanilang airspace. Sinabi ni UK Foreign Secretary Yvette Cooper, kung kailangan naming harapin ang mga eroplano na gumagalaw sa NATO airspace nang walang permiso, gagawin namin yon. Pero heto ang nagpapabago rito kumpara sa mga dating warning, dagdag ni Cooper. Binanggit niya ang isang bagay na nagbabago ng lahat. Binuksan nila ang pintuan sa direct arms na paghaharap sa pagitan ng NATO at Russia. Diretso niyang ipinadala ang mensaheng ito sa Moscow, huwag kayong magreklamo kung ang mga eroplano ninyo ay mapasabog pababa sa ibabaw ng aming teritoryo. Ito ay hindi warning lang. Sinasabi nito sa Russia kung ano ang susunod na mangyayari. Matatandaan na ni-report ng Estonia ang 4 na Russian airspace violations sa loob lang ng 2025. Noong ika-19 ng Setyembre, ang mga Russian MiG-31 ay hindi lang simpleng nakapuslit sa Estonian airspace ng aksidente. Sinabi naman ng Russia na ang kanilang jets ay nasa ibabaw ng international waters pero ipinapakita ng NATO radar data na hindi iyon totoo. Nasa loob sila ng Estonian territory. Mas maaga ngayong Setyembre, pumasok ang Russian drones sa Poland at Romania. May ilan na na-intercept, ang iba na may pinaputok pababa ng NATO forces. Sabi ni Polish Prime Minister na si Donald Tusk ng diretsyo, mas malapit na ang Poland sa open conflict ngayon kaysa kahit kailan mula pa noong ikalawang digmaang pandaigdig. Madalas na hinaharap ng Poland ang mga Russian drones at missiles na pumapasok sa kanilang airspace mula nang magsimula ang Ukraine War. Para sa Sweden, anumang pag-atake laban sa kanila ngayon ay nagtitrigger ng Article 5 ng NATO. Ibig sabihin, ang pag-atake sa Sweden ay pag-atake rin sa lahat ng NATO members kasama ang United States. Nakapatrol na ang Swedish Gripen fighter jets sa Baltic airspace. May dala silang advanced missiles na kayang makipag-engage sa Russian aircraft sa long range. Nag-launch naman ang UK ng Operation Eastern Sentry noong ika-5 ng Setyembre. Ang British forces ay permanently stationed na ngayon sa kahabaan ng eastern borders ng NATO para kontrahin ang banta ng Russia. Ipinaliwanag ni Cooper kung bakit mahalaga ito sa UN. Nananatiling defensive ang NATO pero haharapin nila ang unauthorized Russian aircraft. Ang mensahe kay Putin ay malinaw. Hindi na lang aalisin ng NATO ang jets para mag-escort ng Russian planes. Gagamitin na nila ng weapons ang mga ito. Ipinapakita ng pattern ng paglabag ng Russia ang sinadyang pag-escalate. Sinasabi ng intelligence na tinetest ng Moscow ang response times ng NATO at sinusubok ang political resolve. Binabalangkas ng bawat paglabag ang radar coverage at response protocols ng NATO. Natututo ang Russia kung saan may gaps at kung gaano kabilis dumadating ang interceptors, pero umi-assume ang strategy na magpapatuloy ang restraint ng NATO. Inanunsyo ng Sweden at ng UK na mali ang assumption na yon. Napakalaki ng risk dito.
Isang maling kalkulasyon lang at maaaring mag-trigger ito ng unang direktang NATO-Russia combat mula nang mabuo ang alliance noong 1949. May nuclear weapons ang parehong panig. Kahit anong shooting incident ay pwedeng lumobo ng lampas sa kontrol sa loob ng ilang oras. Ngunit sinuportahan ng mga NATO members na pinakamalapit sa Russia ang mas mahigpit na linya. Pinanood nila ang pagtaas ng Russian aggression habang walang nangyari sa diplomatic protests. Ang tanong ngayon ay hindi kung kikilos ang NATO. Ang tanong ay kung tatawag ba ang Russia sa maaaring ituring nilang bluff. Ang susunod na Russian pilot na tumawid sa NATO airspace ay may dalawang pagpipilian: turn back immediately o maging spark na magpapaliyab ng mas malaking bagay.